enjoyment, tapos pag-usap ng chat na naman kayo, enjoy ka na naman. Now that is an emotional roller coaster. Okay? Now, once you compare the two people, patay ng bata. I-compare mo na ngayon, yung bago, doon sa old mo, magkakaroon na ng problema. Comparing two people is not right. Why? Because there are good things about the person, but there are bad things about the person. Okay? Nasabihin mo, ay, sana ganito siya, si ano kasi ganito. Sana ganito siya, si ano kasi ganito. Now, that's not good when you compare people. Pagpunta mo po sa kabilang tao, makita mo naman, na, ay, ganito pala siya. Si ano po sa, si ano po ganito eh. Mas mabait yun, do you understand me? Na, ano bang babalikan mo? Wala na. Kahit saan ka magpunta na tao, kay A, kay B, kay C, kay D, kay E, pag hindi ka nag-focus sa isang relationship, wala kang makukuhan, wala kang mapipilihan ng tao. So whatever you choose it a lifetime. You understand? You understand? Kung sino man pinili mo, tapos nag-promise ka, till death do us part, till life after death, not only till life after death, but till life, not only till death do us part, but till life after death, then, so be it. Gusto mo ng peaceful na buhay? Gusto mo ng peaceful na buhay? Focus sa kung ano meron. Larex. Hello. Larex. Ha? Buha? Okay. Magbalan ka ng bukas. Property and ownership. The law defines how ownership is acquired. Ano ba yung mga na-own mo? Ano yung mga pag-aari mo? Through occupation, sa trabaho, intellectual creation, yung pag-invento, no? Invention, and contracts. Kung you underwent contracts, mga kontrata ka, then what are your rights over the property? Okay? Including easement, rights over neighboring properties. So you need to identify and recognize saan yung boundary ng ating mga lupa, saan yung boundary ng ating mga lote, so that we cannot grab other people's properties. Okay? Ngayon, ang ginagawa ng iba, nakita niyo yung buhon, yung mark, yung concrete mark. Ang ginagawa ng iba, hinuhot kayo, tapos na-transfer. And that is a violation. No, pwede kang ma-priso niyan. Okay? Para maka-ano. And that is tantamount to land grabbing. Yan. So, property and ownership. What else? Now, may tanong ako. Yung lupa ba, kalsada, sa tapat ng bahay mo, sa iyo yan? Hindi. Ha? Hello? Yung lupa ba, yung kalsada, sa tapat ng bahay mo, sa iyo ba yan? Sa akin, oo. Drawing ko Ayaw ko, sir. kasi maraming cases na ganito. Uy, kaya nga, may pati dumaan lang sa dalan. Bahay mo to, Ito na ito. tapos may kalsada. Ha? Itong space na to, sa tapat ng bahay mo. Ano mo, pati ba dalan? Sa'yo ba yan? Ha? Ito siya. Sa'yo ba yan, hindi? Sa akin, oo. Who says no? Bayaw. Isa, dalawa. Who says no? Hindi sa'yo. Kung ikaw may-ari ng lote.
Who says yes? Okay? Now, kalsada ito Who owns the road? The people. It's for the people. Daanan ng lahat ng tao yan You understand me? Therefore, itong portion of land sa harap ng bahay mo na maraming nag-uukupa, nilalagyan ng mga takip na sako at mga tarpaulin at mga tulda, tapos maglalagay sila ng kung ano-ano dyan, may mga halaman-halaman pa kung minsan. Ito, tandaan nyo to, ito sidewalk. Sidewalk ito. Hindi yan, sir. That's not a private property. That is a public property, which means it's owned by the people. Okay? Now, halimbawa, meron kang sasakyan. Tapos, pinarada mo yung sasakyan mo dito. Pinarada mo yung sasakyan mo dito. Umaga, hapon, gabi. Andyan ang sasakyan. Pwede ba yan hilahin ng City Hall? Yes or no? Yes. Because it is disturbing the way. Okay? Are you following me? Kasi hindi yan sa'yo. Kaya, pag meron kang sasakyan, pamate, mga Pilipino, mga ulay ko, magpagawa ng garahe, ipasok mo yung sasakyan mo dito sa property mo. Pilipino sa ito ng kalat. Nagagutok ang lalagay. Ano? Kaya nga, kung ginagarahe sa kalsada ang sasakyan, okay? Bibili ng sasakyan, walang garahe sa bahay. Kaya saan niya itatambay ang sasakyan? Hindi sa kalsada. It is not disturbing the flow of traffic. Doon sa, tingnan nyo, pasok kayo sa mga subdivision. Ganun na nangyayari. Sa wayon mo mga iba. Nakabakalan sa si kanan sa lakyan.